Isang Pilipinas sa mga bansang may mataas na bilang ng mga sanggol na ipinapanganak ng kulang sa buwan o yung po bang kung tawagin ay premature babies. Ayon po yan sa datos ng UNICEF. Naniniwala ang Department of Health na mababawasan ang bilang niyan kung may sasabatas na ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Nakatutok si Mariz Umali. Ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital dito sa Maynila binansag ang baby factory sa dami ng mga iniluluwal na sanggol. Aabot sa 60 to 65 ang pinapanganak kada araw. Pero sa pinakahuling tala nila nitong Oktubre, nasa 158 na sanggol ang ipinanganak ng premature o kulang sa buwan. Si Raquel Evangelista hirap na hirap at labis na nangamba nang ipanganak ang kanyang triplets na mas maaga ng 2 buwan. Biglang pumutok po yung panubigan ko. Natakot po ako kasi alam ko 7 months pa lang siya. Siyempre po nakakatakot kasi hindi mo alam kung mabubuhay ba lahat. Mas maaga pang naipanganak ang sanggol ni Jomalyn Petaliana na iniluwal ng 6 na buwan lang. Naka-oxygen po siya ngayon eh. Kasi po unang baby pa lang po yun sa akin. Ayoko naman po siya na mawala ng maaga sa akin. Sa dami ng mga ipinapanganak na sanggol na kulang sa buwan dito sa ating bansa, ang Pilipinas po ay pang-8 na sa 184 na bansa sa buong mundo pagdating sa dami ng mga premature deliveries. Lubha po itong delikado sa mga sanggol ayon sa mga medical specialist, lalo pat hindi pa tuluyang nade-develop ang mga organ ng mga sanggol na ito kapag sila ipinanganak. Sa datos ng UNICEF, sa mahigit 2 milyong sanggol na ipinanganak sa bansa noong 2010, aabot sa 348,900 ang premature o preterm. Mas nakaalarma pa raw ang bilang ng mga namamatay dahil sa komplikasyon dulot ng pagiging premature na umabot sa 14,200 nitong 2010. Kaya ang Pilipinas, ika-14 sa mundo na may pinakamataas na death rate dahil sa komplikasyon ng preterm birth. Sinangayunan ng DOH ang datos na ito, bagay na nakakaalarma na raw. Pag preterm, maraming mga risk sa baby. Kasama na yung maaari siyang mamatay. At ang iba pa diyang mga komplikasyon ay kasama na yung cerebral palsy, learning disability, at marami pang iba. Dahilan daw ng preterm deliveries ay ang teenage pregnancies o maagang pagbubuntis, paninigarilyo at pag-inom ng alak, birth defect, domestic violence, mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes at maiksing matres. Kaya naniniwala ang DOH sa napapanahong RH bill. The RH bill will allow women to get information na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na maplano ang lahat-lahat sapagkat magkakaroon sila ng tinatawag nating choice. Sina Senador Miriam Defensor Santiago at Senador Pia Cayetano naman, hihilingin na raw kay Pangulong Noynoy Aquino na i-certify as urgent ang RH bill. The circumstances which support the RH bill are now predominant and they refuse to accept it. The Catholic Church must learn to accept reality. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.